Good morning. It is good to be in the house of the Lord. Isa pong malaking pagpapala na tayo po ay nasa tahanan, nasa gawain po ng ating Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Exodus chapter 20, verses 1 to 17. Alam ko po, for most parts of it, if not all of it, ay na-discuss po nila, naituro na po sa atin nila Jameson at ni Eman. Patungkol po ito sa Ten Commandments, and today we will revisit those Ten Commandments, hoping na makita ho natin ang kahalagaan ng 10 utos sa liwanag ng ating kaligtasan sa bagong tipan. Kaya ho, this morning ay gusto ko sana hong pasalamatan natin si Jameson at si Eman sa kanilang pangangaral po ng 10 utos ng may tamang interpretasyon ng Biblia at mga challenging applications. Pwede po ba natin palakpakan si Jameson at saka si Eman sa pagtuturo po ng Ten Commandments sa ito at sa mga darating pang linggo ng pagtuturo po nila. So I would like to summarize the Ten Commandments, and in God's grace, I may share with you its doctrinal emphasis and growth from the time of Moses until the New Testament, the time of Jesus and the apostles. So sisimulan po natin, magre-revisit po tayo, i-reviewin po natin yung 10 utos. Then finally, we will jump to the New Testament in the Gospel of Mark to have clarity sa 10 utos ng ating Panginoon. Kaya ho, pinamagatan ko ho ang sermon ngayon, understanding the Ten Commandments in the light of the Gospel. So, basically, ito po yung aking huling preaching sa inyo bago po ako mawala ng 4 weeks, 4 Sundays sa pulpit. Dahil nga po sa kahilingan ko na mag-undergo muna ako ng pahinga at ng pagbabantay sa aking kalusugan. So, we have learned for the past Sundays, the Ten Commandments. 2 Sundays po na ito ay tinuro sa atin. It was given to Moses by God for the people of Israel. Ito po ay binigay ng Diyos kay Moses para sa bayan ng Israel. At maliwanag po na yung 10 utos ay hindi binigay ng Diyos kay Moses para sa bayan ng Israel para sila sa kanilang kaligtasan. Hindi ho. May 3 dahilan kung bakit ho binigay ng Diyos ang 10 utos kay Moses para sa Israel. 3 po ito. Unang dahilan is identification. No? Ina-identify sa buong mga tao sa buong mundo na sila ay tao ng Diyos. They are God's people. So binigay po yung 10 utos para ma-identify na sila po ay iba sa lahat ng mga lahi sa buong mundo sapagkat sila ay pinili ng Diyos. So identification. Ang pangalawang reason po, during that time, bakit binigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises para sa Israel is sanctification. No? Sila ay una in-identify, kayo ay sa akin, tapos sila po ay hiniwalay, binukod. No? Na hindi sila dapat katulad ng ibang mga bayan at ibang lahi sa kanilang kapaligiran. At pangatlong dahilan po is devotion. Ibig sabihin, wala silang dapat kilalaning Diyos at wala silang dapat paglingkurang Diyos, kundi ang Diyos na nagbigay ng 10 utos kay Moises na binigay ni Moises para sa bayan ng Israel. So, in a brief explanation kung bakit po binigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises para sa bayan ng Israel ay identification, sanctification, and devotion. At alam din ho natin na itong 10 utos ay nahahati ho sa 2. Pwede pong hatiin sa 2. Yung first 4 commandments ay mga utos patungkol sa relasyon natin sa Diyos. At yung 5th and 10th commandment ay mga utos patungkol sa relasyon natin sa may mga relasyon sa Diyos.
No, tandaan ho natin ang 10 utos ay binigay po doon sa kanyang mga pinili, sa kanyang bayan. Ang tawag po ay Israel. Kaya when they were about to settle doon sa pangakong lugar, sa promised land, sa Canaan, if you will go in advance, no? Ito ho ang binigay ng Diyos kay Moises na sabihin po sa bayan ng Israel. Ano po ito? Ito ho yan. Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. It says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength." Ang tawag po rito ay Shema. No, yan po ang tawag. Sabihin natin lahat, Shema. Ang Shema ho, ang ibig po sabihin po niyan ay to hear or to attentively hear. Lahat po nakikinig, magsabi ng amen. Yan. Ang ibig sabihin po ng Shema is to hear or to attentively hear. Ito po ay nire-recite ng mga Hudyo. Magpasa hanggang ngayon. Every morning. Actually, hindi po ako Hudyo, pero ginagawa ko rin po ito. Na paggising ko sa umaga, in a short prayer, sasabihin ko kagad, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord our God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. So magandang paalala sa atin. No? Magandang maibalik tayo kagad sa focus pagising pa lang natin sa umaga na dapat nating pakinggan, bigyang atensyon na meron tayong iisang Diyos at siya iisa lamang at dapat po natin siyang mahalin ng ating buong puso, isipan, kalakasan, at ang ating buong kaluluwa. So yung ibig po sabihin ng Shema ay nanggaling po doon sa phrase na hear. Let's all say hear. No? Ang ibig po sabihin nito, to hear attentively. No? Not just to hear as to listen, but to hear as to understand. Sino po sa atin dito nakakaalala kay Abel? Pakitaas mong amay. Yan. Sa buhay na ito. Yan, di ba? Ganyan na magwali, ganyan na mag-preach si Abel. No? At nagbabalak ko siyang bumalik sa atin dito. Kasama ang kanyang pamilya. So, si Abel ho, yung bago-bago pa lang dito sa atin, ay minsan kong inutusan. Sabi ko, Abel, eto pera, pumunta ka ng Binakayan at bumili ka ng crispy pata. Kasi doon po sa, I don't know kung meron pa rin, sa Binakayan, ni may bilihan ng kasaba cake, tabi nyon, bilihan ng crispy pata. So inutusan ko siyang bumili ng crispy pata. Sabi ko, alam mo ba yung Binakayan? Opo, pastor, madali lang yun. So excited si Abel, naligo, nagbihis. Sabi ko, ba't maniligo pa ito? Binakayan lang. So kinuha na yung pera sa akin, lumakad na si Abel. Lumipas po ang 1 oras, wala pang Abel. Lumipas po ang 2 oras, wala pa rin Abel. Pero makaram po ang 2 hours and almost 3 hours, dumating na. Pawis sa pawis. Sabi niya sa akin, ito na po pastor, ang crispy pata. Sabi ko, naku, salamat Abel. Ba't ang tagal mo? Traffic ba? Sabi na ko, traffic pastor. Traffic sa coastal. Sabi ko, ano? Coastal? Bakit coastal? Sabi niya, di ba pastor, inutusan niyo ako, bumili ako ng crispy pata sa Baklaran. No? Kaya ako sabi ko, Abel, sabi ko, Binakayan at hindi Baklaran. No? Ganun pa, pastor? Biro niyo, bibili ka ng crispy pata, no? Sa Baklaran pa. Kaya kami ho nag-dinner that time, no? Mga 8:00 na ho ng gabi. Kaya nga ho yung, pag ito po ay napagkikwentuhan namin ni Abel, tawa lang ho ng tawa ho si ating kapatid na si Abel, no? So narinig niya na bumili ng crispy pata, narinig niya na pumunta sa Binakayan, pero ang intindi niya, Baklaran. Magka-rhyme naman. Binakayan, Baklaran. Kaya hindi ko masisi si Abel. No? Pero ang Shema ay narinig mo, no? Pinakinggan mo mabuti at inintindi mo. Yung pong ibig sabihin ng Shema.
Actually, in the Hebrew language, it also means to hear with a predetermination to obey. To hear with a predetermination to obey. So ano daw po, sa utos na ito, ano daw po yung dapat nating unang pakinggan? Sabi doon, Hear, O Israel. Huwag tayong mag-focus doon sa love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Kasi una nating pakikinggan, lalo po sa Hebrew writing na ito, the Lord our God, the Lord is one. Sabihin po natin lahat, the Lord our God, the Lord is one. No. So yung word pong one dito ay hindi ho nagpe-pertain sa triune God. Naniniwala po tayo sa triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero ang emphasis po sa Hebrew language, ang word na one here, is not about the Trinity, it's all about God's supremacy. Okay? So in this passage, the Bible's are talking about the unity of the triune God, but it talks about the supremacy of God. Ibig sabihin, wala nang ibang Diyos. Walang katulad ng Diyos. Walang kapantay ang Diyos. No? He is unrivaled when it comes to His uniqueness. Walang katulad na Diyos, siya'y iisang Diyos, kaya dahil siya'y iisang Diyos at ang Panginoon na iisa lamang, ang response, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sapagkat siya lang nag-iisang Diyos. Nakuha niyo ha? Balikan nun natin yung 10 Commandments. Ano pong kauna-unang utos? Ha? Ano po yung kauna-unang utos? Oh? There is no other God beside me. Diba? Thou shalt not make, thou shalt not worship other gods because there's no other God beside me. Yung po yun eh. Okay, so let's go back to our text, Exodus chapter 20. Tayong lahat po'y tumayo for a while. Basahin po natin straight, verse 1 to 17. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Liwanag na ha? You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third, grabe no? And to the fourth generation of those who hate me. But showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heaven and earth, the sea, and that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath and made it holy. Nasang verse po ako? Very good, verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. These are the words of the Lord.
Speak to us, Lord. Pero bako po na po kayo. Isipin po natin, saan po nakatayo ang 10 Commandments? Nakatayo po ang 10 utos sa kauna-unahang utos. Ano po yon? You shall have no other gods before me. So, pag tinanggal ho natin yung first commandment, magko-collapse po yung 9 commandments. The very foundation of the 10 commandments rest in the first commandment. Yan po ang kauna-unahan. Kaya nga pagdating po nila, malapit po sila sa promised land, sinabi ng Diyos, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So pinagbabawal po ng 10 utos ang paglalang ng mga Diyos-Diyosan, ang paglalang ng mga ribulto. Hindi po ito utos ng isang pastor o ng ibang sekta liban sa Katolisismo. Hindi tayo natin pinapangaral ito para kalabanin ang Katolisismo. Hindi natin kinakalaban ang Katolisismo. Ang kinakalaban ho natin ay ang maling turo, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, na mismo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, mismo ang Diyos na nagbigay ng 10 utos, ay pinagbabawal ho sa atin ang paglalang ng imahen, ang pagluhod, ang paglilingkod. Isayaw mo man ito sa kalye, punasan mo man ito, tirikan mo ng kandila, kausapin mo, sambahin mo, napakaliwanag po sa Biblia na pinagbabawal ito ng Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya ang 10 utos nakatayo sa unang utos. Kaya pagdating po ng Deuteronomy chapter 6, sabi niya, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, ano pong ibig sabihin po nito? Wala pong ibang Diyos katulad niya. Wala hong kapantay ang Diyos. God is both transcendent and immanent. Ano po yan? Yung transcendent ibig ko sabihin, wala kang maihahalin tulad sa Diyos sa buong sanlilikha. Walang bituin, walang mga planeta, walang sangkap o anumang gamit sa pisikal na mundo, sa pisikal na sangkalawakan, na pwede mong ihalin tulad sa Diyos. Ang tawag po ng iba rito is the mysteries of God. Pero ang Diyos din po, He is the immanent God. Ibig sabihin, bagamat walang may tutulad ho sa Kanya, siya po ang gumawa, siya po ay may partisipasyon, siya po ang may hawak ng lahat ng nilalang. Kaya ang Diyos ay hindi ganap nating maunawaan, pero siya po ay nagpapakilala. I'll say it once again. The knowability of God. The mystery of God, hindi natin siya pwedeng ganap na makilala dahil siya ay Diyos, pero siya rin po ay nagpapakilala sa atin, lalo tigit sa panahon natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang tawag naman po doon is the knowability of God. Wala pong ibang Diyos katulad po ng ating Diyos. Balikan po natin itong Deuteronomy chapter 6. Nakatingin ba kayo sa verse? Kung pag-aaralan po natin yung buong chapter niyan, from verse 1 up to verse 3 at verse 6 hanggang 25, pinag-uusapan ho rito ang lahat ng blessing. Ang lahat ng blessing ng Diyos para sa kanyang mga pinili, para sa kanyang bayang Israel. The whole Deuteronomy chapter 6. Pero yung blessing na yan, yung blessing na yan ay produkto ng grace ng ating Panginoon. Pagpapalain ka ng Diyos dahil kasiyahan niya, kalooban niya na ikaw ay pagpalain. So hindi natin mamahalin ng Diyos itong Deuteronomy 6:4-5, itong Shema, ay hindi natin gagawin para pagpalain tayo ng Diyos. Gagawin po natin ang ating pananambahan, mamahalin po natin ang Diyos ng buong kalakasan, buong kasiglaan, buong karunungan, buong puso, dahil siya ay Diyos.
Naunawaan niyo po? At wala nang ibang Diyos. Wala na tayong pwedeng ibang mahaling Diyos dahil siya po ay nag-iisang Diyos. Wala na tayong dapat sambahin na Diyos sapagkat siya lang ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Do you get the point? Hindi yung mamahalin natin ng Diyos para pagpalain tayo. Hindi ho. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang gumawa ng initiative na magpakilala ho sa atin. Okay? Kasi nais po ng Diyos, sa konteksto po nila Moses, na magkaroon sila ng monotheistic devotion, monotheistic worship. Now, tingin kayo sa akin lahat to. Saan ho ba galing ang Israel? At sila Moses. Saan ho sila galing? Balikan natin yung Genesis study natin. Sila po ay galing sa Egypt. Ang Egypt po ay iba't ibang Diyos ang sinasamba nila. At alam ho natin na pinadapa ng Diyos ang lahat ng mga Diyos-Diyosan nila. Ang tawag po sa kanila ay isang polytheistic nation. Ibig sabihin, isang bansa na sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Bakit sila inalis ng Diyos sa Ehipto? Sabi doon, that they may worship and serve me. Bakit to? Gusto ho ng Diyos sa bayan ng Israel, sa kanyang mga pinili, na magkaroon lamang sila ng monotheistic worship. Ibig sabihin po, ang pagsamba sa iisang Diyos. Galang sila ng Ehipsyo, inalis sila ng Panginoon, lahat ng bayan at kaharian, maging ang pangakong lugar na Kanaan, lahat po yan, polytheistic nations. Polytheistic kingdoms. Sumasamba sa lahat, sa iba't ibang mga Diyos at sa maraming Diyos. Kaya naisang Diyos, paulit-ulit po itong Shema. At sinasabi ng Panginoon na gawin niyo ito araw-araw para mapaalalahanan tayo na meron lamang iisang Diyos na nararapat sa ating pag-ibig, pagsamba at paglilingkod. Naintindihan niyo po ba? No? Marami hong tumututok dun sa love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Pero kinuha po ito doon sa unang utos, sa 10 utos, para maalala natin that hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Slide, please. No? Kaya napakaliwanag ko dyan. You shall have no other gods before me. No, wala na ho tayong dapat na ibang Diyos na sinasamba ho natin. Pakinggan ho natin ito. Mahinig po tayo. Sinusumpa ho ng Diyos. Nagagalit po ang Diyos at napopoot po ang Diyos sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Akala nila, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito man ho ay imahen ng mga Christian characters, ito man ho ay imahen ng mga banal na guro na mga inchik, ito man ay imahen ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan ng Hinduism. Galito ang Diyos dyan. Ang paglalang pa lamang ho ay galit na ho ang Diyos. Ang pagsamba lalo, galit ang Diyos. Bakit daw? Because I am a jealous God. That's what the Lord says. At may karapatan po siyang magselos sapagkat siya po ang tunay at nag-iisang Diyos. Wala nang iba pa. Bakit ka sumasamba sa Diyos-Diyosan? No? Bakit ka sumasamba sa nilikha ng kamay ng tao samantalang ako ang lumikha sa inyo at sa buong sanlilikha? Sabi niya, I am a jealous God. Okay? At ang galit at puot at sumpa ng Diyos, sabi ho ng Bible, lahat po na ikinig, magsabi ng amen, hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Ganun hong binibigyang diin ng Diyos ang kanyang unang utos na kung saan nakatayo ang 9 na utos. Napunta ho tayo sa Mark chapter 12. Diretso po tayo ng Mark 12. Samahan niyo po ako doon. Huwag na po kayong tumayo. Mark chapter 12, starting verse 28.
up to verse 34. And one of the scribes came up and heard them disputing with one another. And seeing that he answered them well, asked him, "Which commandment is the most important of all?" Jesus answered, "The most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than this." And the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that He is one, and there is no other besides Him." Nasang verse po ako? 33. "And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is much more than all whole burnt offerings and sacrifices." Verse 34, "And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, You are not far from the kingdom of God." And after that, no one dared to ask him any more questions. So for us to understand the last verse that we just read, let me just give you a quick background. Gising pa ho ba ang bawat isa? Let me just give you a quick background po. No, in chapter 11, verse 1 to 11, kakapasok lang po ni Jesus sa Jerusalem. Na pinuri siya ng mga tao, nagputol sila ng mga sanga, nagwagayway sila. We call that triumphal entry. Pagtapos po na nagpahingaw sila, nagugutom si Jesus. Katanghaliang tapat. May nakita po siyang puno ng igos. Ang daming dahon. So alam po natin, nauuna po sa puno po ng igos, nauuna po yung bunga bago po yung dahon. Paglapit ni Jesus, naghanap siya ng bunga dahil nagugutom siya. Walang bunga. Sapagkat ang puno ng igos na maraming dahon, ibig lang po sabihin niyan, maraming bunga. Kaya nagalit po si Jesus. Anong ginawa ni Jesus sa puno ng igos na maraming dahon pero walang bunga? Anong ginawa ho? Sinumpa ho ni Jesus. Okay? Tapos sa pagtapos ho niyan, kinabukasan, pumunta siya ng templo, laking gulat niya, ginawang palengke yung templo. Anong ginawa ni Jesus? Pinagbabaligtad niya ho yung mga lamesa, tinaboy niya lahat ng hayop doon at mga taong nagpapalitan ng pera. Ang sabi ho ni Jesus, "This is my Father's house, and it should be called a house of prayer." Dahil po sa ginawa ni Jesus sa templo, makinig po ang bawat isa, nagsama-sama ang lahat ng mga religious groups. Ang Pariseo, ang Saduseo, na magkakalaban, dati, nagsama-sama sila. Ang mga Herodians, political leader, very powerful. Political group, very powerful. Pero they pose themselves as religious group, pero sila po ay political group. Iniingatan nila na dapat ang papalit sa mga Herod ay kalahi ni Herod. Okay? At kasama rin po nila ang mga scribes. Sino po yung mga scribes? Sila po yung mga religious elite na matatalino. May mga PhD sa philosophy at sa religion. Sila po yung mga elite, yung mga scribes. At tandaan niyo po yung nagtanong kay Jesus ay scribe, one of the scribes. So ang ginawa ho nila, nagsama-sama silang lahat, binombard po nila si Jesus ng mga tanong. Kaya kung babasahin niyo po yung Mark chapter 11, puro tanong ho yan, bombarded si Jesus, kabilaan ng tanong. Bakit ito nila tinatanong si Jesus? Para mailagay sa jeopardy si Jesus at yung mga tao magalit kay Jesus. See? Gusto nilang mahuli, gusto nilang magkamali, gusto nilang ma-overlook ni Jesus ang tamang sagot para sa gayon, yung mga tao sa buong Jerusalem, sa buong Israel, ay magalit kay Jesus. Grabe, no? Dahil lang po, mas popular si Jesus kaysa sa kanila. At hindi ho, pinalano ni Jesus na maging popular. Madalas sa mga himala at kagalingang kanyang ginagawa,
Sabi niya, huwag mong sasabihin kahit kanino. At umaalis po si Jesus sa bawat himala na kanyang ginagawa sa isang lugar. Pero niloob ng Diyos Ama na siya po ay maging tanyag. Ito mga taong nagpupuri sa kanya, lalo sa pagpasok sa Jerusalem, ito rin yung mga taong sumigaw ng ipako siya. Okay? So, ano po yung mga tanong nila? Patungkol po sa mga scribes at patungkol po sa chief priest, tinanong yung authority niya. Sino nagpahintulot sa iyo sa lahat ng ginagawa mo? Pagdating sa mga Pharisees at Herodians, tinanong, dapat ba tayo magbayad ng buwis kay Caesar? Pagdating sa mga Sadducees, question nila yung muling pagkabuhay ni Jesus dahil hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay po ng mga pinili ng Diyos. Pang-apat ho, yung mga ibang tanong po nila ay patungkol ho sa kanyang pag-observe ng Sabat. Lahat to bombarded siya ng tanong. Pero lahat po yan, sinagot ng ating Panginoon. Kaya po sabi ng Bible, yung nakita niya na ang lahat ng hypocrisy ng mga taong ito, sinasabing sila'y banal pero hindi sila maayos at matuwid sa harapan ng Panginoon, na-discern na ho ni Jesus ang kanilang kaplastikan, ang kanilang pagkukunwari. Kayo nagtanong po, yung isang skriba, in fairness, nagtanong po siya para hindi i-jeopardize si Jesus, nagtanong po yung scribe dahil sincere po siya sa kanyang pagtatanong, ang sagot niya ho ay yung Shema. Tandaan ho natin, mahigit 2,000 taon ang naghihiwalay nung unang sinabi yung Shema at nung sinabi ho ni Jesus yung Shema. Ang tanong po ng scribe, ano ang pinakadakilang kautusan? Sa lahat ng kautusan, ang sagot niya ho, yung Shema. Kinote niya ho yung Deuteronomy chapter 6. The most important, sabi po sa Mark, sa ating teksto po sa Gospel of Mark, the most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. Sabi niya pa, there is no other commandment greater than this. Tiki sa akin lahat po. Accountability towards God exposes every form of hypocrisy. Ang mga Pariseo, Sadduceo, scribes, and Herodians, they want to be known as religious. Nais po nila makilala na sila yung mga taong malapit sa Diyos, maraming alam sa Old Testament, sa Torah, sa Pentateuch. Pero God looks at their heart. Sabi ni Lord, you hypocrites. Mapagkunwari kayo, mapagbalat kayo. Kaya nga ho, napakalaga na maintindihan natin yung hypocrisy in the light of God, our accountability towards God. Yung puno po ng igos, kaya sinumpa ni Jesus, alam niyo bakit? Puro dahon, walang bunga. Puro panlabas. Walang panloob. Puro pagbabalat kayo. Pero walang bunga, walang pagbabago. Kaya sinumpa ng Diyos yung igos. Mag-ingat ho tayo. Ituturo po ito ni Jimson sa Sunday. Mapagmahal ng Diyos, mahabagi ng Diyos, mapagpatawad ng Diyos, pero dapat itong katakutan ng Diyos. Bakit kanyo? Makinig po tayo. Maaari tayong magkunwari sa tao, pero hindi ka pwedeng magkunwari sa Diyos. Maaari tayong maglihim sa tao, pero hindi tayo makapaglilihim sa Diyos. Ang pagkukunwari, ang hypocrisy, ay isang pagbato sa katotohanan ng omniscience ng Diyos.
isang malaking insulto na tila baga ang Diyos ay hindi nalalaman yung laman ng puso mo at yung laman ng isip mo. Tila baga, ang hypocrisy ay pambabato sa kapangyarihan ng Diyos na alam niyang lahat, na tila baga pwede mong lampasan ang mga ginagawa mo, ang mga sinasabi mo, ang mga iniisip mo, na tila baga ay hindi napapansin ng Diyos. That is plain hypocrisy. Do you get the point? Naintindihan po natin? Kaya nga mahalaga eh. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung Panginoon ho natin, Diyos. Pakisabi nga po sa inyong katabi, ang Panginoon natin, Diyos. No? Wala tayong lusot sa Diyos. No? Pag may kausap tayong tao, nakangiti tayo sa harapan niya, pero pagtalikod natin, kung ano-ano ang sinasabi natin doon sa taong ningingitian natin, alam ng Diyos lahat yun. At ang sinasabi ng Bible sa atin, anumang pagbabalat kayo natin, anumanong pagkukunwari natin, ay isang malaking insulto sa katotohanan na alam ng Diyos ang lahat, o sa theology po, ang tawag natin dito is God's omniscience. Let me just go with this quickly. Hypocrisy is pride in disguise. No? Ang pagkukunwari, alam niyo, habang nakikinig tayo ng sermon ngayon, huwag kang mag-isip ng kung sino-sino. No? Salaminin natin ang Biblia. Salaminin natin kung ano yung naririnig natin ngayon. Lord, ganito ba ako? At kung ganun ho tayo, at alam naman ng Diyos kung ano talagang laman ng puso't isipan natin, kung ganun ho tayo, Lord, mangusap ka sa akin. Tulungan mo kong magsisi ng aking pagkukunwari. So, huwag mo isipin yung katabi mo, asawa mo, anak mo, yung kapatiran. Hindi, ikaw. Ang mensaheng ito ay para sa bawat isa sa atin. Naintindihan ho ba natin? No, so hypocrisy is pride in disguise. Hypocrisy ruins honest and sincere relationships. Tingin mo makikipagkaibigan, makikipaglapatan ng relasyon sa iyo bilang kaibigan at bilang isang kapatiran, ang isang tao na alam niya na pag ikaw ay nasa harap niya, nakangiti ka, pero pag ikaw ay nakatalikod sa kanya, kung ano-ano ang mga sinasabi mong laban sa taong ito, do you think that person will make a choice or will have a step na lalo kayo maging malapit? No. It's a red flag. No? Gusto niyo po na mapayapang buhay? Umiwas kayo sa mga taong tsismoso at tsismosa. Mapapayapa ang buhay ninyo. Tama? At maghanap po kayo ng totoong kaibigan. Totoo pagkaharap ninyo at totoo pagtalikod ninyo. Yun ba totoong kaibigan? Miski ho, hindi lalampas ang 10 daliri ng iyong mga kamay ang mga totoong kaibigan. Mas pipiliin ko na magkaroon ng 10 totoong kaibigan kesa po 100 japakes. Tama ho? Tama ho? Mahilig ba tayo sa peke? Mahilig po tayo? Mahilig ba tayo sa peke? Ayaw natin ng peke, pero maraming mahilig sa peke. Mga panlabas. No? Louis Vuitton. Hermes. Nagkaiba doon sa I tsaka sa I. Meron pa ako Abibas. Pero Adidas. Meron pa ako Mike. Pero dapat Nike, di ba? Pero pareho logo. Minsan mahilig tayo sa mga peke na damit, gamit, sapatos. At mahilig din tayo sa mga peking kaibigan. Because hypocrisy
will ruin honest and sincere relationship. Na may mga tao sincero sa pagiging kaibigan nila sa iyo. Pero once, no, na natunugan ka nila na ikaw ay plastic, ikaw ay hypocrisy, sinayang mo ang isang friendship dapat na totoo, matibay, at sincero. Hypocrisy as well will surely leads us to apostasy. Ganda ni sinabi ni Richard Sibes. Slide please kung pwede. Sabi po ni Richard Sibes, whatsoever doth begin in hypocrisy will end in apostasy. Pag tayo po ay namumuhay sa pagkukunwari, ang kauwian po niyan, paglayo sa Diyos. Wala pong lumalago sa pananampalataya sa pamumuhay ng pagkukunwari. Dahil ang kauuwian mapapalayo tayo sa Diyos. Ang hypocrisy po ay ang paniniwala na ang Diyos ang mag-a-adjust sa'yo. Mali tayo ang nagpapailalim sa Diyos. Huwag natin asahan na ang Diyos ang magpapailalim sa atin. Na alam kong mali itong ginagawa namin. Kasalanan tong sexual. Dahil wala pa kaming basbas ng kasal, ginagawa na namin itong ginagawa na mag-asawa. Pero maintindihan naman ni Lord, di ba? That's hypocrisy. Alam mo na ang Diyos nagbigay ng utos. Tingin mo, babaliin ng Diyos yung utos para sa kagustuhan mo at kagustuhan ng laman mo? Hindi maunawaan naman ng Diyos na kung gagawa ako ng baby Jesus na lumiliwanag sa dilim at ilalagay ko rito para maalala ko lagi si baby Jesus. Maunawaan naman ng Diyos yon. May 10 utos nga Mag-a-adjust ba ang Diyos sa iyo? Yan po ang religion. Ang religion, sinasabi nila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mag-adjust ka sa gusto naming Diyos. So therefore, the worship of God, of that plain religion is plain idolatry. Hindi po yan ang Diyos sa Biblia. No? Hypocrisy denies accountability. Yun po ang malaking problema natin. Actually po, slide please. Marami pong mga ebidensya ng hypocrisy. No? They love the praise of men. Ipopost ko na lang po sa mga GC natin. They're more concerned correcting others than themselves. You know? Gustong-gusto nila po na popupurihan sila. Ito po yung mga senyales ng tao ay mapagkunwari, mapagbalat kayo. No? Una po, Matthew 6:1 and 2, gustong-gusto nila po sila pinupuri ng tao. Matthew 7, concerned po sila sa pagkokorek ng iba nang hindi lang nakikita ang kanilang sarili. Matthew chapter 15 ay pinahalagaan nila ang tradisyon ng tao kaysa sinasabi ng Biblia. Matthew 15, nananambahan sila sa kanilang mga labi, pero ang puso nila ay malayo sa Diyos. Matthew 23, nakalimutan nila na mas mahalaga po sa kanila ang utos ng Biblia kaysa ang pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao. Isa pa ebidensya, nagpe-pretend sila na sila ay ganon pero hindi naman talaga sila ganon. Matthew chapter 23, pretension, nagkukunwari na naniniwala sila, ito ako ito. Pero totoo lang, sa harapan ng Diyos ay hindi talaga sila ganon. Matthew chapter 23 din po, they're very self-righteous. Makinig po ang bawat isa. Paano maalaman na ikaw ay self-righteous? Tanong mo sa iyong katabi, kapatid, self-righteous ka ba? Ayan. Yung mga self-righteous, mapunahin. No? Halimbawa, nanonood ka lang ng Netflix. Sabihin sa'yo, nood ng Netflix? Nagbasa ka na ba ng Bible mo? Yan, ganyan yan. Yung mga self-righteous. Sila yung nakatutupad, kaya tingin nila doon sa ibang tao, mas banal sila higit sa mga taong ito. Nakuha niyo po ako? Mga self-righteous. No? Halimbawa, pamilya kayo sa pagkainan, nag-pray. Yung anak mo nakabukas ang mata. Nakita mo, binuksan mo ng bahagya yung mata mo, nakita mo yung anak mo, nakabukas ang mata.
Tapos sabi mo, anak, nagpe-pray tayo. Bakit nakabukas sa mata mo? Sabi ng anak mo, Tay, ba't mo nalamang nakabukas mata ko? Di bukas din mata mo. That's self-righteous. Lagi nating pinupuna. Yung mga maliliit na bagay, pinalalaki natin. That's self-righteousness. Ito po 1,000, bibigyan ko kayo. Ngayon, pakita nyo sa akin po sa Bible. Saan mo sinabi sa Bible pa nag-pray ka, nakapikit ang mata mo dapat? Now, hindi ko sinasabing masamang pumikit ng mata. Ginagawa lang po natin yan para wag tayo ma-distract. Di ba? Pero kung mag-aagawan kayo sa hotdog, tiyakin mo nakabukas ang mata mo. Wala pong sinabi sa Bible na pag nag-pray ka, nakabukas ang mata. Tinuturo lang po natin sa mga bata sa mga Sunday school. Di ba? Sunday school teachers. Close your eyes. Hands clasped together. And bow your head. Jesus. Di ba? Tinuturo natin yan. Pero totoo lang masama ba mag-pray na bukas ang mata? Hindi naman Paano mag-pray ang mga Hudyo? Lalo pa nag-recite sila ng Shema. Nakataas ang ulo sa patungo sa langit, bukas ang mata, nakataas po ang mga kamay, at sinasabi nila, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord our God with all your heart. Love the Lord our God with all your soul. Love the Lord our God with all your strength. Love the Lord our God with all your mind. Ganyan po sila mag-pray. Tayong mga Christian pa nag-pray, tapatan lang tayo. Sino sa atin dito pa nagpe-pray? Mukhang banal. Nakapikit, nakatungo, nakaklasp ang mga kamay, nagpe-pray, pero iniisip mo, sana matapos ng maaga yung sermon para makapunta kagad ako ng SM. O kaya, nahugot ko ba yung sasaksakan yung plancha? Kung ano-ano mga iniisip natin, nakapikit yan, nakatungo, mukhang banal sa labas, pero ang puso o isipan malayo. Wala sa Diyos. Ang tanong ng scribe, which commandment is the most important of all? Bakit po ito tinanong ng skriba kay Jesus? Makinig po kayo. Alam niyo bakit? Sa Sanhedrin, ito po ang lupon, pagtitipon ng mga Pariseo, Sadduceo, Herodians at ng mga skriba. Sa tuwing nagtitipon po sila sa Sanhedrin, nangyayari po yan once a month. Wala silang pinag-uusapan, kundi itong tanong na ito. Which commandment is the most important of all? Now, hindi pinag-uusapan dito yung top 3. Itong pinakamahalaga, una, pangalawa, itong pinakamahalaga, pangatlo. Hindi yung pinag-uusapan yung top 3. Ang pinag-uusapan nila sa 630 laws. Dami, 630 laws. Paano ba natin ito si-simplify? Yun po yung pinakapuntos ng tanong. How do we simplify the 630 laws? Tandaan niyo po, yung nagtatanong, eksperto sa kautusan. Ang sagot ng Panginoon, Shema. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Tingin kayo sa akin po, yung paggamit po ni Jesus ng Deuteronomy 6:4 and 5, yung love ho rito, ang ginamit ng pong word, agape. Let's all say agape. It means a choice to love coming from intelligence and will. Hindi ito yung feel ko love kita. Hindi yun. That's phileo. This is agape. Nararamdaman ko man o hindi, ginusto ko, pinili ko na mahalin ka. Miski makasalanan ka, miski nadapa ka sa karumihan, pipiliin kita at pinili ko na mahalin ka. That's agape. Mga kapatid, this is a God category love. Hindi ito pwedeng manggaling sa atin. Kasi nga, it is a God category love. For us to exercise
Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Kailangan hong manggaling sa Diyos mismo. Kasi hindi natin kayang i-reproduce itong God category love na ito. Doon po sa ating teksto, at sa binanggit po ni Jesus, Deuteronomy 6:4 and 5, ano ang key phrase doon? Other than love. Alam niyo kung ano ang key phrase? With all. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength, with all. Tanong, who can do that amongst us? No one. No one. Pero ito po ang nagsasummarize ng 630 laws. Now, bakit ito inutos ang Panginoon? Let's go back to what we have learned earlier. Such command is for us to avoid idolatry and to be aware of accountability. Yun ang gusto ng Diyos. Makaiwas ho tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Dahil alam natin, mananagot ho tayo sa Diyos pag tayo po ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Gusto ho ng Diyos na magkaroon tayo ng faithful, monotheistic adoration towards Him. Wala nang iba pa. Let me say this. God's providence or blessings should not be above or equal with God's glory, or else it will be idolatry. Sino rito po ang gusto ng pagpapala ho ng Diyos? Pakitaas mong kamay. Ako po 2 kamay. Gusto ho natin ang pagpapala ng Diyos. Pero makinig kayo. Hindi pinag-unlad ng Diyos ang buhay mo, no? Para makalimot ka sa Diyos. Hindi ka binigyan ng Diyos ng asawa at anak o anak, no? Para maging kapantay nila ang pag-ibig mo sa Diyos. Okay? Hindi sinasagot ng Diyos ay yung mga panalangin, ang iyong mga kahilingan, para sambahin mo ang mga pagpapalang pinagkakalob na sa iyo. Ipinagkakalob na ito sa iyo dahil pinili ka niyang mahalin. Pinili ka niyang pagpalain. At makilala mo na siya lang ang tunay at nag-iisang Diyos. Lahat na nagmamahal sa asawa nila magsabi ng amen. Tama po yan. Ipagpatuloy natin. Pero dapat ang pagmamahal mo sa Diyos ay higit sa pagmamahal mo sa asawa mo. Wala pong masamang magmahal ng asawa at dapat ho nating mahalin ang ating asawa. Pero hindi ho dapat higit sa Diyos. Hindi natin sinasabi na pag namatay ka at nawala ka, hindi ko na alam kung paano mabuhay. Hindi ho ganun. Pwede natin sabihin sa asawa natin, pag namatay ka, Han, mahihirapan ako sa buhay, masakit, mamimiss kita. Pero huwag kang mag-alala. Sasamahan ako ng Diyos. Nakuha niyo? Kaya sa mga balo na narito, sinasamahan kayo ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Pag nawalan ka ng trabaho, sabi mo, Lord, nawalan ako ng trabaho. Iniwan ako ng asawa ko. Mukhang pinabayaan na ako ng mga anak ko, hindi na ako iniintindi. Pero Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang Diyos ko na hindi ako iiwan at pababayaan magpakailan pa man. Amen? Yun po yung pagsamba. Slide please. Sabi nga po ni Dr. Stephen Lawson, sabi niya, an idol is anything you love more than God, fear more than God, and serve more than God. Never be idle about idols in your life. Alam nyo, ang Diyos-Diyosan ng bansang Pilipinas ngayon, para ingatan tayo sa China, Amerika. Pero kung pag-aaralan po natin ang mga future possible scenarios, hindi tayo kayang protektahan ng Amerika. Matutulungan pero hindi ganap ang proteksyon dahil napakalayo po nila. Pero meron pong Diyos na malayo pero malapit din
sa Kanya tayo magtitiwala. Amen? Paintulutan man ng Diyos ang digmaan o hindi, mahabag ang Diyos na huwag nawa mangyari ito sa bansang Pilipinas. Kabagan mo kami, Panginoon. Pero magtitiwala tayo sa Diyos. Bakit? Siya po ay Diyos. Okay? Amen ho? Mawala man ang asawa natin, mawala man ang mga kaibigan natin, mawala man ang mga kapatiran, mawala man si Pastor Jeff sa inyong kalagitnaan, mawala man ho tayo sa ministry, alisin man tayo sa ministry, ang ating mga titles, ang ating edukasyon, ang ating mga bank account, hindi po tayong kayang samahan sa lahat ng mga hamon ng buhay. Pero ang Diyos na buhay, lumalang ng langit at lupa, pinili ka na maging Kanya, sinabi niya, hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan. Amen? Kaya nga po si John Piper, sinabi niya, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Slide please. Si Asaph po ng Psalm 73 verse 25 to 26, sabi niya, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Maraming salamat po sa lahat ng inyong panalangin, suporta para po sa aking kalusugan. Sa week na ito, kailangan ko po ang panalangin nyo. Ako po ay dadaan sa iba't ibang mga radiation. Dadaan po ako sa x-ray. Iaano po ko yung, tawag din? Kasama po MRI, ultrasound, no? Mag-sleep test po ko, God willing. Lahat po yan this week. Baka paglabas ko po, ako po ay si Captain America na, no, dahil dumaan po ako sa maraming diagnostic radiation. Pero I do not fear. Why? My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Pastor, baka kayo ay kunin ng Panginoon. Ba't pag kinuha ba ako ng Panginoon, di ba ito pagpapala? Ganap na pagpapala ho pag tayo kinuha ng Panginoon. Katulad po ni Asaph, whom have I in heaven but you? And there's nothing on earth I desire besides you. For me to live is Christ, to die is gain. Kung hindi pagpapala ang kamatayan, ba't sasabihin ni Pablo, to die is gain? Ang mga totoong kakristyanuhan ho, may relasyon sa Panginoon, ay hindi po na tatakot sa issue ng kamatayan. No? Anong po yung pangalawang utos, sabi ni Jesus? Tanong nyo, Pastor Jeff, ba't sa Deuteronomy chapter 6, wala itong second commandment? Nandun ho, implied. Pagtapos po ng verse 5, I think verse 9, pababa, patungkol po sa relasyon natin sa kapwa-tao. Sabi niya, verse 30 of Mark chapter 12, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Again, ang pagmamahal po natin sa kapwa-tao, sa mga taong nasa paligid po natin, ay hindi pwedeng manggaling sa atin. Dapat to galing sa Kanya, agape, intelligent, willful love, tapos sinishare natin ito para ho sa iba. Naalala niyo ho, yung rebuke ng Panginoon sa iglesia ng Epeso, sa 7 churches sa Revelation. Naalala niyo ho yan? Anong rebuke ng Panginoon sa iglesia ng Epeso? Ang sipag nyo, ang galing nyo sa theology, ang husay nyo sa doktrina. But I have one thing against you. You have forsaken your first love. And take note, sabi ni Jesus dun sa Skriba, there is no other commandment greater than this. Kaya nga po sabi ni Pablo, ni Apostol Juan sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Sinasabi ni Apostle John, natututunan nating mahalin ng Diyos, mahalin yung mga tao sa paligid natin, dahil una tayong minahal ng Panginoon. Pinaghari niya yung God category love sa ating puso, na yun naman ang na ine-express din natin yung pagmamahal natin sa Kanya dahil sa God category love, agape, at yun din po yung God category love na sinishare po natin sa iba. Our love for others is the outflow of our love relationship with God. Ano sabi ho rito? Basahin nga po natin yung second commandment. Love your neighbor as yourself.
Sino ang pinakamalapit mong neighbor? Asawa mo. Anak mo. Magulang mo. Yan ang pinakamalapit. Araw-araw mo silang kasama. Pati yung kapitbahay mo. Tanong, madali ba magmahal ng kapitbahay? Minsan hindi. Di ba? Pero ang sabi ng Bible, love your neighbor as yourself. Pero huwag ka na maghanap. Anak mo, asawa mo, magulang mo, yan ang pinakamalapit mong neighbor. Iba sa atin, ang galing natin makipagkaibigan. Pero hindi tayo magaling na ama, magaling na asawa, magaling na magulang sa ating mga anak. No? Gaano ba kahaba ang pasensya ng Diyos sa iyo bilang kanyang anak? Ganon din ba kahaba ang pasensya ng Diyos, ang pasensya mo sa iyong mga anak? Si Jeff Robinson po, may Doctor of Philosophy sa counseling, professor din po siya ng Southern Baptist Theological Seminary, maging sa panahon na ito. Sinabi niya, slide please, I don't know kung nilagay ko. God doesn't just give us babies to raise. He entrusts us with eternal souls to influence. Mga magulang, gising pa ho ba kayo? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng anak para paaralin, palakasin, para kalusugan, damtan. Hindi ho. Higit sa lahat, binigyan ka ng responsibilidad ng Diyos. Yung mga batang yan, may eternal souls yan. At dapat mo silang dalhin sa kaligtasan ng ating Panginoon. Ang ganda na sinabi ni Dr. Alistair Begg, slide please. Sabi niya, when my children hear godliness out of my mouth and they see wickedness in my life. Gising pa ba ang bawat isa? When my children hear godliness out of my mouth and they see wickedness in my life, then I point them to heaven and lead them to hell. Do you point your children to heaven? Ilan sa mga magulang rito, pagdating ng Sabado ng gabi, pinapaalalahanan mo ang mga anak mo na umuwi ng maaga, matulog ng maaga, dahil sasamba tayo sa nag-iisang Diyos natin. Pakita sa kamay. O kayo pa nagyayakag, halika, Tagaytay tayo. Ang oras, 11:00. Uwi kayo, 2:00. Pagdating sa church, tulog. Pag niyakag mo na, anak, church na tayo, kayo na lang man, tuk ako eh. Sino may kasalanan? Ikaw, na magulang, na mahilig lumaboy ng Sabado ng gabi, dahil hindi mo pinapahalagaan ang linggong pananambahan sa nag-iisang tunay na Diyos. Kung gusto nyo mag-family bonding, gawin nyo na umaga, gawin nyo ng tanghali. But don't teach your children to stay late on a Saturday because you are teaching your children not to honor God, to recognize God. Masarap po magkwentuhan, masarap po mag-fellowship, tama mali. Pero pag sinabi na ho natin, kung totoo po itong kaibigan, totoong kapatiran, guys, 10:00 na, mag-worship pa tayo bukas. We should be the one to say, hindi yung 10:00 ng gabi, nagyayakag ka ng mga kapatiran kung saan-saan. Kapi tayo! Where is your honor of God? Where's your heart of devotion to prepare your body, your mind, your heart, your spirit to worship God? Love your neighbor as yourself. We should honor our parents. The people around us. When was the last time we shared the gospel to them? Love your neighbor as yourself. Why do we submit to our church leaders? Love your neighbor as yourself. Now, why do we support our church leaders? Love your neighbor as yourself. We are all accountable to God in the way we exercise and express His love in us towards others. Mananagot po tayo sa Diyos. Gising pa ho ba kaya? Pasensya na po, napapahaba ko. Ito po yung huling sermon ko sa inyo. Liwanagin ko lang ho. Yung 10 utos po ng Diyos, wala po siyang expiration. Please lang ho. Hindi yung New Testament na ngayon, hindi na mahalaga ang 10 Commandments. Hindi ho, mahalaga ang 10 Commandments. Bakit mahalaga ang 10 Commandments?
Dahil ito po ay commandments from God. Okay? These are commandments from God. The Bible says, Jesus says, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Mahalaga po ang 10 utos. Pero again, it was not meant for salvation. It was meant for identification. Yung 3 reason natin kanina. Pangalawa, sanctification. Pangatlo, devotion. But not for salvation. So no one can be saved by the works of the law. No one can be made righteous because of the law. James chapter 2 verse 10, pag nag-fail ka sa isa, nag-fail ka sa lahat. Pero hindi ibig sabihin, hindi na po mahalaga yung law. O kaya yung law ay aborted na. Hindi ho. Even si Jesus, sinabi niya, I have not come to abolish the law, but to fulfill the law. Dahil hindi natin kaya, kinaya niya. Dahil kaya niya talaga. Hindi natin kayang gampanan, ginampanan ni Jesus. Galatians 2:16, slide please. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus, even if we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, since by the works of the law, no flesh will be justified. Ito, mahalaga itong sasabihin ko sa inyo. Sabi ko ni Pastor Jeff, the law made us realize that we need Christ. And Christ made us realize that apart from Him, we cannot do anything. Tagalogin ko ho. Yung kautusan, pinaunawa sa atin na kailangan natin si Kristo. Kasi di natin kayang sundin eh. Pero si Kristo ang kaganapan ng kautusan. At si Kristo naman pinaunawa sa atin na liban sa kanyang tapos nang ginawa sa krus ng Kalbaryo, we cannot do anything. We need Christ. And Christ is our righteousness. Slide please. Matapos na po tayo. The Savior's atonement gives us life for death, beauty for ashes, healing for hurt, and perfection for weakness. It is heaven's antidote to the obstacles and struggles of this world. Kaya maging po si Pablo, kinote niya, Philippians 4, verse 13, sabi na, I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. O through Christ who sustains me. Kaya ho, nung naghari ho si Kristo sa atin, dahan-dahan ho nating nasusunod ang kanyang mga utos, nagagampanan yung kanyang kalooban, namumuhay katulad niya dahil kay Christ. No? Sa paghahari ni Kristo sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Okay? Because the only intention of God other than our salvation is the fulfillment of Christ-likeness in our life. That we may be like Christ. Nanuwaan po natin? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. But do not forget the Shema. The Shema is not love the Lord your God. That's not the Shema. This is the Shema. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And how do we express the Shema? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. See? The Old Testament supports the New Testament. The New Testament supports the Old Testament. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga nagdaang oras ng pag-aaral. Alam po namin, O Diyos, na makapangyarihan ang iyong salita. Mahusay ang pagtuturo ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan.
Dalangin po namin, O Diyos, na maiukit sa aming isipan at puso ang katotohanan ng 10 utos, na ang lahat ng ito ay bukod tanging si Kristo Jesus lamang ang nagganap at pinagganap. Kaya kami ngayon ay tumatayong matuwid sa iyong harapan dahil sa tapos ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na para bagang kami rin ay gumanap ng 10 utos. Ang katuwiran po namin ay hindi nakabase sa pagsunod sa iyong kautusan. Ang katuwiran po namin ay nakabase sa pagsunod ng iyong anak na si Jesus sa iyong kalooban, na siya ang maging dakilang sakripisyo sa katubusan ng aming kasalanan at maging sa pagtanggal ng iyong puot at galit sa aming mga makasalanan. At ngayon, dahil kay Jesus kami matuwid, ngayon, dahil sa iyong anak na si Jesus, ay kami nagiging katulad niya araw-araw. Ngayon, kami nakasusunod sa iyong kalooban, katulad ng iyong anak na si Jesus, dahil siya'y nagahari sa amin. Maraming salamat po sa iyong kautusan na nagbibigay paalala sa amin kung sino ka sa aming buhay at kung sino kami sa iyong harapan, upang ang aming debosyon, ang aming pagsamba ay maging tunay at ganap sa iyong harapan. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon.